or good afternoon po mga kababayan. Ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel po ang inyong pong lingkod. So today is April June 18, 2026 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Ronald Store sa may Reliance Road. Nagkaisang nayon po yan na Novaliches, Quezon City. At dadalhin po natin sa may Toyota North EDSA, sa may EDSA Ramon Magsaysay, Bago Bantay, Quezon City po yan. Okay, magbabalik po tayo mamaya mante po. Nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. ₱100 million ang nasayang na pera ng taong bayan. Pinito nila sa mga araw na nasayang dahil hindi nakapagtrabaho ang Senado. Kabilang na rito, yung pamaril sa loob ng mataas na kapulungan. Pagtakas ni Senador Bato de la Rosa na nasa ilalim ng protective custody ng Senado ang 3 araw na pag-boycott sa sesyon, bigong tangkang destabilisasyon at bogus na pagdinig sa kabila ng pagbabago ng liderato. May naunang pahayag din si Senate President Ping Gatchalian na humigit lang ₱25 million kada araw ang nagagastos ng Senado kapag natitigil ang mga sesyon at walang nagagawang plenary work. Sinagot naman ito ni Cayetano sa pamamagitan ng Facebook Live kung saan sinabi niyang ganito rin naman ang gastos o pondo sa kada araw ni Gatchalian. Sa madaling salita, ayon kay Cayetano, kahit sinong Senate President ay ₱25 million a day talaga ang gastos. Hindi ito nang ni Cayetano ang naturang akusasyon nila sa ilalim ng kanyang pamumuno at salit nagpasaring ito na magaling mag-divide silang Senator Lacson, kaya very divisive o hating-hati ngayon ang mataas sa kapulungan. Kasama mo si Senator Yes, may reaction na ba or may inilabas na ba si Senator Cayetano about sa press conference ng DOJ na hindi daw under attack yung Senado noong Mayo 13? Actually, siya, Facebook live siya, Radwan Lourdes, pero wala siyang sinagot More on nag-focus siya, the usual na kanyang mga tinatopic, yung nangyari pa rin sa leadership, and ito nga, nasingit niya itong ₱700 million na aligasyon sa kanya ni Senator Ping Lacson, pero yung particular na yun, hindi pa niya sinasagot. So hindi pa siya nakabubuo? Hindi ba nakabubuo? Hindi ko masabi. Bakit hindi ba nakabubuo na siya? So dapat nakabubuo na? Oo, dapat desma na, no? Ba't nag-Facebook live ba? Hindi nagulat din kami. Ay, Facebook live pa. Pero hindi niya direct sinahiya kasi nag-aabang kami kung sabihin niya na mali yung sinasabi ni Senator Lacson, walang nasayang na pondo. Wala naman siyang sinabing gano'n. So, yun lang. Nagparinig siya na tawag nito, parang siya yung inaatake. Yung may nabanggit niya rin Senator Erwin Tulfo, Senator Rafi Tulfo, na hindi siya tinatantanan. So, yun yung kanyang naging focus, no, na parang palitan lang ng pag-attack sa kanyang sarili mismo. Kung ganyan kung ganyan ipatuloy niya. Ang hirap nga kasi parang dapat nakautad na. Sometimes naman yung Senate President Ping Gatchalian kanina, nag-press ko, talagang moving forward na sila, nakalaban na, even sa impeachment na gaganapin, mag-meeting para yung mga priority bills, and yung iba pang mga priorities ng Senado na-actionan na nila. And plansa na rin yung mga committee membership, so kahapon yun ay announce na rin. So, I think ito naman yung magandang
nangyayari din ngayon na umuusad na yung trabaho dito sa Senado. O, nakasabay kami dyan, ha? Maraming salamat sa'yo. Yan muna ang kasama mo sa Senado, Radyo Manzais. Juan de Basa, naka-ARM and DZXL 552. DZXL, pulso ng Metro! Ang problema, walang tulso mapunta. Teka. Saan ko ba magreklamo? Hindi naman pwedeng kero yung tulpo. Hindi naman pwede doon sa tirapin tulpo. Kailangan hindi pwede doon siya na mahirap to. Sana yung pwede magsumbong si Senator Brigadier Nakano. Mga kasama, habol ko lamang po ito, ha. Kahit 2 days lang, nakita agad na maraming gawa-gawa lang yun nangyari. Sa Senado dapat pa nagsusi ng mga senador sa grupo ni Senator Alan at si Art Huituman ng Valenzuela City. Maglulit si Cayetano pong may sabi ng under attack. Dapat siya managot sa kanyang pananakot sa mga empleyado at ng Senado. Good day, Maglulit. Out of the topic, nainis na ako sa tahol ng aso. Grabe naman. Pwede ba talaga isama sa simbahan ng pet? Sabi ko pwede, basta hindi po siya aircon. Pero kung ako, lagi ako may pet na dala, doon lang ako sa labas sa likod para hindi rin maka-istorbo sa hindi pwede sa mga dog. Ha? Masyado naman mainit ang ulo mo kuya sa aso naman. So talaga eh. Hi, good afternoon kay Nelson Malinaw at kay Ramon Abadilla. Kanina pa po ako nakikinig sa inyong programa, ma'am. Thank you so much. At kay Randy Santisan, thank you. Live mula sa Green Hills, San Juan, Metro Manila, Philippines. Ako si Radyo Manlourdes and Carol. Pulso ng Metro! Tatak, alas 4. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO 3.3% audience share. Number 1 sa FM station, ang Barangay LS 97.1 na nakakuha ng 59.2% audience share. Hindi kami magsasawang maglingkod sa inyo, mga kapuso at kabarangay. Kaya naman lubos ang aming pasasalamat dahil numero 1 kami sa puso niyo lahat. Super Radio DZWB at Barangay LS 97.1 GMA Radio Number 1. Para hindi mapuli sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ng Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media accounts. Na para sa mga balitang tama at totoo, mga kapuso. Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Super Radio 594, kapag ang Pilipino, lahat Super Radio. Serbisyong totoo, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB, Super Radio. DZWB, number 1 sa Mega Manila. Ito na. Alas 4:02 na ho ng hapon. Madalimang talakayan. Matapak na panayam. Masusipag himay sa isyu ng lipunan. Ang tandem na walang tumuruan. Double Wales at Double V. Ang tambalan ni Weng Salvacion at Weng de la Peña. Double Wales at Double V. Double Wales at Double V.
Pag-uusapan yung mga ganyan. Tapos pag mga mayayaman daw, pag nagsasalita mga yan, hindi sila maingay. Mahina lang. Kailangan pag... Bulong-bulong lang. Yung papapulit mo pa yung nakatulong mo magsalita. Ganun-ganun ang forma mo lang. Minsan, galaw-galaw na ng daling mo. May utos ka na. Kapag mga milyonaryo, hindi yung nag-swap na hindi yung madalas na pupunta ng mga mall. Yung mga pumupunta sa kanila. Oo, di ba? Or may personal shopper sila. Bili mo ako ng ganito, ito tayo. Kung anong isipin niya, mamaya nandiyan na. Okay na ako siya, nandito na. Di ba? Kahit saan pa yan, grabe. Pero meron tayong milyonaryo na 3,000 na Pinoy, di ba? O yung tatlong... 3,000, mga Pinoy na milyonaryo. Aba, out of 100 plus million. Di ba? Talaga. Tapos, Isang porsyento. wala yun. Wala talaga. Tapos sa buong mundo, iisa lang ang trilyonaryo. Isa pala. Oo. Naunahan. Yan ay si Inong Tax. Yeah. Gaano karami ang salapi ni Inong Tax? Kasi marami yung mga sasakyan niya dito. Oo, yung sasakyan niya, ang pangalan ng sasakyan niya, Tesla. Tekla. Oo, di bali may may katapat na yan. Tekla naman. Pwede. Oy, kayo ho ba ay kayo ho ba ay nakaka-encounter pa po ng mga sa daan na kayo ho'y napara dahil meron pa kayong ginawang violation sa traffic partner. At meron pa ko kayo na-encounter pa na sir, para wala lang kayong okay ka lang Tapos to, yun ang ganyan. Tulong. Yan, ano ba yan? Kasi nung una pa lang, sa naman po yan eh. Yung mga humingi ho sa inyo sa daan, ang kapalit ay wala na ho kayo. Hindi na ho kayo titikitan. Oo. So, ako O, magbigay mo, ang hingin na lisensya mo, kailangan sa ilalim nun, nandun yung nandun yung bayad mo. 20 pesos.
pesos? Mukha kami sa 20 pesos na gano'n. Noong unang panahon, malaki siguro yun. Noong unang panahon yun, Ngayon, ang ano na? inflation rate ay hindi pa ganyan kataas. Dollar na 60 na. Tatlawin nyo na yan. Ang dollar ngayon 60 na. Oh, kasi meron nangyari. Naku po, ito po Saan ang lugar yun? Butuan. Tama, no? Butuan. Butuan. LTO. Okay. Ganun din ba yung mga operators doon? Baka nakatanggap po ng napakaraming reklamo na. Oo. Group effort sila, partner. Napikon si ASEC, LTO chief, Marcos na kanila, ipina-operate yung mga Ayan. tauhan niyang sarili. Talagang binantayan, Oo. tapos tinimingan. Oo. Aba, dito pala Dami kayo. na na. Dito pala kayo nagpo-formation. Information pa. Oo. Nung sila nahuli, naka-formation na ho sila. Nakahupo, nakahilera. Ang Meron pang isa nakadapa sa kalye. Nakapulsas pa eh. Nakapulsas. Bakit kaya umabot sa Correct. ganun? So ano ang nangyari? At meron ng mga taga-LTO pa naman. Di ba? Naka-uniform ka. Oo, kasi nung kulay Nung blue, light blue na polo shirt. ang letter nila, ang LTO. Ayan. So Ganda. mamaya, pag-usapan nun natin yan, mga nahuli, mga traffic enforcer dahil nga sa ginawa nilang pangungutong. Yan, sa daan. Buti nga sa inyo. Yan, no? Leksyon na ho yan. Ako po, ano kaya parusa sa mga yun? Halos 90%, ano, 90% yan. Siyam na po na mga kadete naman. Report mo na ho kami, ha? Sa Pantayo, GMA Regional TV. Na tayo, halos 90 na mga bilang ng kadete ng ROTC na nagsasanay sa Camp Hernandez, ito'y sa Iloilo. Sumakit ang tiyan. Matapos kumain ng sarap pa naman nito. Pork adobo, partner. Gusto ko na adobong tuyo. Oo. Pero mamaya yung kwento yan. Punta tayo kay Sen Kilansang Sasa ng GMA Regional TV. Sen, magandang hapon. Magandang hapon. Ang 8 na ROTC cadets ang nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagsuka matapos na food poison na sinaing adobo sa kanilang hapunan kagabi. Ang mga ito ay kasama ng 900 kadete na malakot kasama sa Camp Adriano de Hernandez sa Sula, Iloilo. Kaagad na sinala sa iba't ibang ospital sa Iloilo ang mga kadete para malapatan agad ng lunas. Ayon sa Iloilo Provincial Health Office, nakitaan ng mild symptoms ng foodborne disease ang mga kadete na dinala sa ospital. Iniimbestigahan na ng PHO kung ano ang posibleng sanhi ng pagsama ng pakiramdam at pagkakilo ng mga kadete. Napag-alamang sa loob lang ng campo, minuto ang pagkain ng mga kadete. 10 katao ang na-hire ng Regional Community Center para maghanda at magluto ng pagkain at bagong katay na maluto ang baboy na ginawang adobo. Ilang sili na yung at GMA News, ako si Daniel ng Sasa, nagmamula sa Kulturado TV naman sa isang totoo. Meron pala ganun, summer camp. Summer time. 900 daw ang mga participants Oo, dyan. pero out of Mga them, 90 1989 yung nakaramdam ng pananakit. pananakit ng tiyan, nagsumha, nahilo, sa food poison. So kaya nagkamali yun. Sa Oo. pagluto ba? Bakit Correct. tatay daw yung baboy? Pero kung lahat yun ay inihain doon sa Siyang 700, naraan. Bakit 90 bakit lang? 90 lang? Pero siyempre ayaw naman natin nila Ay, yung hindi ko 700. siya. Dapat na kahit isa wala. partner. Correct. Oo, so, dapat silipin mo yan. Tama mo yan. Dali, nasa linya na ho natin, Land Transportation Office Chief, LTO Chief, Assistant Secretary Marcos Lacanilao, sa oras na ito. Asek, magandang hapon po sa inyo. Double bike sa double beat po. Magandang hapon po, Mabueng, Mabueng Salvacion. Yes, sir. Opo. Magandang hapon po. Salamat. Thank you sa oras, ha. Kwentuhan nyo naman kami doon sa pina-operate ninyo mga tauhan sa Butuan, ASEC. Medyo marami-rami po yung na-aresto doon. Parang ngayon lang ako nakakita. Nakahilera po sila. Oo. Kasi ganito po ang storya. Nagkaroon na ng reklamo yan noong mga December, yung mga truck na Mindanao, pagtawid po dyan sa area po ng Taga, hinaharang nila yung truck at pinukundungan nila. Tandaan nyo, nag-viral po yan. So nag-issue po ako ng show cause order. Tumahimik po nakuha yan sa buwan. Pero after unang 3 months, po sa amin, nagreklamo na masaga sa amin sa Batangas, nireklamo na hinihingan pa rin daw sila, walang tigil. So, yun po ako nag-dispatch na surveillance po yung area na 2 weeks ago.
dokumento po na namin, ayun, namin na hinaharap nila yung mga tapos hininga nila kapag po ibigay nila na violation. So, yung mga, wala sila choice, magbibigay sa 500 to 2,000 pesos. So, ang binili ko po ngayon, nagpababa po ako yung enforcement namin, si General Alado, pinababa ko sa Caraga para i-operate. Okay. So, Ano po? kami sa Pilipinas. Ano po? Asek, ganito lang po. Ay, yan. So, na-drop na natin sila. Grabe, Mahirap traffic. yung linya ni Asek, hindi namin sa takbuhan ng dire-diretso. Sayang So, dito. maraming salamat po Maganda yung sa kwento panonood nito hanggang sa dahil muli po. Ingat. mismo God yung bless. LTO Paano na po? po nagpa-operate ng kanyang mga tauhan dahil sobrang pasaway, walang tigil sa ano bang tawag ng pangingigil. Oo.